What's going on mga cutie pies? Joe Moto here. When you say scooter, given na yung relax riding position. Pero itong scooter na to, ito ang dream scooter. Boys and girls, ang all new Kymco AK550 Premium. Bago ang lahat, syempre, dun muna tayo sa puso ni AK. Gumagamit ng 550.4cc liquid-cooled 4-stroke 8 valves 2-cylinder double overhead cam na naka-CVT at may lakas na 50 horsepower at 7,500 RPM and 52 Nm of torque at 6,000 RPM. Dahil naging Euro 5 si AK, medyo nabawasan yung performance niya kumpara sa naunang AK550. Wheelbase is 1,580mm ang haba nito. Fuel tank capacity is 14.5 liters. Curb weight is 223 kilograms at mapapasayo ang AK550 for an SRP of 649,000 pesos. Dito sa bagong AK, meron kayong tatlong option para sa kulay niya. Isang black, isang brown, at isang blue. Glossy black siya na may mga onting accent ng gray. Okay din elegante siya tignan. Tignan nyo naman kung gaano kaganda yung pagkakahulma nila dito. Malapat na footboard na may rubber para kahit papano may kapit yung mga sapatos nyo. And dito naman sa kaliwa, dito nakalagay yung reservoir nyo para sa coolant. And kung magpapagas naman kayo, dito nakalagay yung tangke nyo. Pero yung pumukaw na attention ko, yung itsura ng upuan niya, malapad na upuan na may sporty red stitching. Kapag bubuksan natin yung main seat, meron tayong 4 na button dito sa harapan. Ang cool, para tayong naka sport car or ewan. Bubuksan natin siya. Tada! Hydraulic siya mga kitty pies. So may ilaw tayo sa compartment. Napakalaki nitong compartment space na to. Subukan nga natin kung kasya tong Nisec helmet natin. Swak! Ang cool din kasi padded yung compartment niya. Yun nga lang, kapag magpapagas tayo, medyo may mga onti lang tayong kailangan gawin. Kailangan naka center stand, iangat yung main seat para mabuksan natin tong cover para sa fuel. But wait! There's more! Nakikita nyo ba tong backrest na to? Adjustable to mga kitty pies. Meron siyang hook dito na kailangan natin i-slide. Sabay, slide nito. Ayan Kung gusto nyo medyo malapit sa'yo, pwede mo siyang i-adjust. Kung gusto mong banda dun pa, pwedeng ganito. At dito sa bagong AK, buo na yung grab rail nyo. Hindi tulad dun sa nauna, naputol yung banda dito. Mapunta tayo sa front end. Tignan nyo kung gaano kakanto yung front end nito. Alam nyo, ang Kymco mahilig sa mga makantong headlight Pansin ko lang sa kanila Mahabang daytime running light, malaking signal light, at salbahin na headlight. Lahat po ng lighting systems ni AK ay LED by the way. Mahabang stem ng mirror. At tignan nyo yung windscreen nito. Automatic to. Buksan lang natin yung makina. Pindutin lang natin tong button sa left handlebar. At boom! Ang cool nito mga kitty pies. Grabe to. So for example, gusto nyong pinakamababa, ganyan ang itsura niya. Kung gusto nyong bandang mid, pwede nyo siyang papitik-pitik lang. Ayan At ganito ang itsura ng pinakataas niya. Ang tindi nito. Grabe to. Sporty LED taillight. Dito sa bagong version, medyo numipis na yung linya niya Pati nga signal light. At kung liliko kayo, ganito ang itsura niya. Oo nga pala, kapag magsisignal light kayo, may tunog yung motor nyo. Nag-iisa na lang yung compartment natin sa harapan. Kung ang exciting nalalaki yung compartment, dito hindi So kung mag-iiwan kayo ng mga valuables nyo,
make sure na walang laman to. And may USB type charging port din kayo sa loob. Medyo madilim lang kaya hindi nyo nakikita eh. Pero meron yan. Dito na ako naiintriga mga cutie pies kasi kilala ang Kymco pagdating sa dash. Pero bago yan, gusto ko munang pakita sa inyo yung sensor ng susi niya dahil keyless tong AK550. Ito po siya. So para mag-start siya, meron siyang button dito sa gitna. Pinutin lang natin to. Bang! Parang kotse, no? Napakadaming electronics na nakalagay dito. Medyo nagbi-blink lang mga kitty pies dahil sa shutter speed ko. Dito sa left display makikita natin yung tachometer, voltmeter dito sa taas. Meron tayong button sa right handlebar. Kung isi-switch natin to sa kaliwa, makikita natin yung battery meter, average fuel consumption which is 22 km per liter, not bad. Parang 23 na nga eh. Current fuel consumption. Oh, meron din pala tayong tire pressure monitoring indicator. Ang cool ah. Bihira yun sa mga motor mga kitty pies ha, para sa ganitong presyo. So sa front 30 PSI at sa rear naman 34.7 PSI. So sa baba naman makikita natin yung trip B, oil indicator, parang service indicator to, at yung belt. Ang cool. Odometer which is 1033 pa lang ang natatakbo, at trip E. Pag pinindot natin to sa kanan, mapupunta tayo dito sa pinagmamalaki ng Kymco, ang Nudo. Ito yung customizable technology nila which is pwede nyong i-connect yung motor nyo through your cellphone. Dahil hindi na-connect yung motor sa phone natin, eh ganito lang siya. Pero once na na-connect na to, makikita natin yung navigation, yung mga recent calls nyo, recent texts, at kung ano-ano pa. Pwede nyo pang i-weigh yung itsura dito, alam ko eh. Sa kanan naman, makikita natin yung check engine indicator, oil pressure indicator, coolant temperature, ABS indicator, speedometer, at fuel indicator. So that's it para sa dash. Punta naman tayo sa handlebar. Sa right handlebar, makikita natin yung kanina pa nating pinipindot, itong up and down button. Ito ata yung reset button sa gitna. Another button para ma-switch natin yung mga information sa dash, at ignition switch. By the way, adjustable yung brake lever natin. At meron pa pala tayong kill switch dito. Tagong-tago, parang ayaw magpakita. To the left handlebar, napakadami. Grabe naman to. Ano nagagawa nito? Ah, ito yung sa riding mode niya. Cruise control button. Nice, may cruise control sa AK550. Ito na itong button na to. Ah, ito yung headlight. Passing light na medyo weird lang dahil dito siya nakalagay. Mostly kasi dito, di ba? And ito na rin yung button natin para sa high beam. Signal light. Ayan o. Ewan ko na lang kung makalimutan nyo pang naiwan yung signal light na nakabukas. Adjustment para sa windshield nyo. At busina. Alam ko malakas to eh, teka. Adjustable clutch lever, at ito na rin yung handbrake natin. Hindi pa yan nagtatapos mga kitty pies. Meron pa tayo dito, nakikita nyo yan. So kung gusto natin mabuksan yung fuel lid natin, ito siya. Ito yung button para sa main seat natin. Trip, parang ganun din kanina, another button lang. At yung lock ng steering para i-lock siya. Tilt lang natin yung handlebar pa kaliwa, patayin yung makina, pindutin to, long press pala, at nakalock na kayo. Kung bubuksan naman natin siya ulit, kung tatanggalin natin siya sa pagka-lock, napaka basic lang, pindutin lang natin to ulit. Okay na siya. Alam nyo, kilala ang Kymco pagdating sa mga technology. Tulad na lang ng 3 riding mode na nilagay dito. Kung makikita nyo, orange siya, pati yung traction control orange din. Ito yung nagsisilbing road mode niya. Pag pinindot naman natin siya ulit, magiging blue siya, which serves as rain mode. Pero kung magiging orange siya pero naka green ang traction control, ibig sabihin nito naka off yung traction niya, na para bang naka sport mode na rin kayo. At tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, meron tayong cruise control na mamaya masusubukan natin. Itong hindi ko ine-expect para sa presyo niya. Meron tayong heated grips. Meron tayong 3 level of heated grips. Hold lang natin siya. Mag-indicate siya dito. Itong isang bar, ito yung pinakamahina niya. Pindot ng isa, at ito naman yung pinakamalakas niya. Nasabi ko na rin ba sa inyong meron ding cornering ABS ang AK? Lahat na ata nandito eh. Upside down suspension na naka 270mm dual disc na sinalpakan nila ng Brembo. Mga kitty pies, Brembo para sa 649,000 pesos. Ang tindi. Siyempre, meron din tayong ABS. Mahabang itsura ng exhaust. Trademark ng Kymco to eh. 260mm single disc naman sa likod. Tsaka dito nakalagay yung handbrake niya eh. O diba? 15 inches alloy wheel na gumagamit ng stock tire na Dunlop Sportmax GPR 100 na may stock tire na 160/60 dito sa likod at 120/70 naman sa harap. Dumi na kamay ko. That's it para sa ating familiarization. Punta naman tayo sa unang upo. Naku po, eto na mga kitty pies, nagbabadya na. Mga kitty pies, unang upo dito sa AK550 ng Kymco.
Ito yung bagong model nila. Kakalabas lang nitong taon. Tignan nyo ito mga Kitty Pies ha. Mostly yung mirror kapag tinitiklop natin, papasok. Ito palabas. No. Ang weird no. Ngayon lang ako nakakita nito eh. Kasi kung ipapasok natin siya, ngayon lang maximum niya. So wala ring sense. Suspension niya dito nakalagay sa left side. At ito itsura ng belt niya. Dahil naka CVT tong si AK. Excited na ako. Mga Kitty Pies, unang upo. Yeah. Ang lapad ng upuan nito. Okay. Seat height is 785mm. I'm 6 foot tall, 85 kilograms. At ito ang tintigan ko sa motor na to. Ang bulky no, ang lapad, ang haba. Start natin. Engine on. Tulad ng ibang scooter, meron din tong side stand kill switch. Hindi siya mag-on kapag naka side stand. So tiklopin natin siya. Yan po ang tunog niya mga Kitty Pies. Tagal kong di nakahawak ng Maxxis ko huling review ko ng Kymco is Exciting 400 way back 2 years ago pa ata. Anything else to remember? As of now, naka road mode tayo. Heated grips, di naman natin kailangan. Cruise control mamaya papakita natin. Pumiga na tayo gamit itong scooter from Kymco. Alam niyo mga Kitty Pies, badly needed tong content na to. Kasi sunod-sunod yung sport bike content natin From aggressive riding position into super relaxed riding position. Ang sarap sa pakiramdam. So, ergonomics of the bike mga Kitty Pies. Para lang ako nagkakwento ng nasa sopa. Sobrang relax natin. Ang lawak ng footboard. And okay din na may rubber yung mga footboard para may kapit yung sapatos natin, di nag-slide. Sobrang upright ko dito sa motor na to. At ang taas ng windshield. May tataas pa ba to? Meron pa pala. Woo! Hindi nyo na kailangan mag-manual adjustment para sa windshield nyo. Yung ibang mga motor kasi na halos 1,000,000 mahigit, hindi lang sa scooter pati sa mga adventure bike, ina-adjust manually yung windshield Paano kung gusto mong mag-relax lang, high speed, gusto mo agad ma-deflect yung hangin, hindi ka na maggaganong-ganon, di ba? At least ito, ganyan lang, pindutin mo lang, automatic siya. Di ba? Ma-amaze lahat ng mga kasabay mo sa daan kapag ginaganto-ganto mo yan. Siguro yung heated grips hindi natin nasusubukan. Total mainit naman. Pero it's nice to know na may heated grips po tayo. Riding mode, nasa road mode tayo, which is typical na ginagamit natin. Ito yung full power na kahit papano may traction. Hindi katulad ng sport mode, dito patay yung traction Sa ibang motor kasi nasa lowest setting yung traction, dito patay talaga. Alam nyo kung long ride ang trip nyo sa buhay, punta kayo ng Nueva Ecija, La Union, Bicol, o kahit saan pa mang malalayong lugar, this is the perfect bike para sa mga ganong trip sa buhay. Ang laki ng compartment nyo, relax yung riding position nyo, piga lang kayo ng piga, hindi kayo magpapalit ng gear. Ang taas ng windshield nyo, so in high speed, especially kapag naulan, kahit papano, may shield kayo. At dahil naka belt drive po tayo, hindi tulad ng mga chain type na alagain, chain lube, chain cleaning, eto kahit papano, less hassle. Ganda ng dash Siguro mas maganda kung nakita niyo yung mukha nyo dito, o kaya mukha ng misis nyo, para alam niyang wala kayo may back-ride. Kasi dyan yung mukha niya ang pangbansang pantapal sa daan ng mga Pilipino. Actually, ang lapad ng upuan niya, medyo compromise lang yung legs natin. So nakabuka ka tayo. Speaking of the weight, 225 kilograms. Para sa ganito kalaking motor, para sa displacement niya, not bad. Kanan tayo dito. Diba? Ewan ko na lang kung makalimutan yung naka-on pa yung signal light nyo sa ingay ng indicator nito. Siguro mas maganda kung may auto cancelling na rin yung signal light ng mga Kymco, no? Ang dilim Huwag lang sana tayo maaabutan. Naulan na banda dun Tsaka may tire pressure indicator pa tong si AK. Kasi kadalasan nakikita natin yun sa mga high-end bikes Though high-end din naman to, pero sa presyong 649,000, bihira yun Pero alam nyo kung ano pang kinagulat ko para sa 550cc scooter, yung Brembo brake sa harapan. Kung ikukumpara ko siya sa Yamaha T-Max, mas mahal yun syempre, pero at least dito naka Brembo caliper na kayo with matching cornering ABS. So kahit papano, para mag-compensate yung power ng AK 550, nilagyan nila magandang braking system. Okay, this is the right moment para masubukan natin ang 50 horsepower na meron sa AK.
yung response ng throttle niya is nandun. I mean, yung hinihingi mong piga, binibigay niya agad. Ramdam ko yung hangin sa mga kamay ko, pero sa ulo at dibdib ko wala. Pag binaba natin to, ayan na, ramdam ko na sa leeg ko, mas suabe. Ayon sa owner, nasubukan niya to sa malayong lugar. Ang top speed niya daw, ayon sa kanya, is 190 km/h. Pero hindi natin gagawin yon, dahil kung isa kayo sa mga sumusubaybay sa channel ko, never ako nag top speed sa mga reviews ko, dahil hindi akin yung motor. Let me know na lang in the comment section kung tama ba na 190 km/h ba yung top speed niya. Actually, mukha siyang mabigat, pero once na naandar na kayo, like most of the bikes, magaan na siya sa pakiramdam. Actually, kahit stand still kahit sa traffic, ganito, hindi siya mabigat Naku po, ang traffic. Ano kaya kapag naka AK 550 tayo sa traffic? Anong sitwasyon natin? Mahirapan ba tayo para sa ganito kalaking motor? Medyo alanganin ako dito, malalim tong part na to Tabi ka onti kuya. Sige na, gumalaw ka na please. Yan. Naku, mukhang mahirapan tayo dito sa part na to. So dahil napaka-bulky ng motor na to, mahihirapan kayo para sa mga ganitong senaryo. So for everyday use, medyo complicated. Hindi siya ganun kadaling isingit. Tatama ba tayo dito sa Miyata? Wow, hindi naman. Ang liit ng Miyata kapag ganito ang motor nyo. Actually, maliit naman talaga ang Miyata. Pero when it comes to power, well, power is there. Pero dahil 50 horsepower lang to, don't expect too much. Pero may bibigay nyo yung piga na gusto nyo. Ikot na tayo dito. Balgi nito. Alright, kung traffic naman at medyo naka-elevate yung daan, may handbrake tayo dito para mailak yung motor. So hindi na siya gagalaw. So para ma-activate natin yung cruise control, pindutin lang natin siya, mag-indicate siya, at para ma-set, maglalagay tayo ng certain speed at ilalak natin siya by pressing the set button. Subukan natin. Hindi ko lang sure kung anong minimum speed natin para ma-activate yung cruise control, pero subukan natin sa 60 km/h. Okay, ito na, 60 km/h. Set natin. Ayan na, automatic na siyang gagalaw. Kung nasa expressways kayo, NLEX, SCTEX, malalayang lugar, kung gusto nyo mag-relax kahit paano, itong technology na to ang para sa inyo. Ang laking tulong din ito Fuel consumption ni AK 550, ayon sa reading niya na nasa dash, is 22.4 km/L. Not bad para sa 550cc na motor. So kung ilalayo nyo siya para sa motor na may 14.5 liter fuel tank, okay na okay siya. Guys, I would like you all to meet Dada. Siya ang may-ari nitong napakagandang maxi scooter na to. Bakit itong napili mo? 649,000. Ang dami mo pwedeng magpilian Pero eto bakit? Well, kasi scooter lover talaga ako. Kahit dati pa Dio, may mga Dio tayo dati. Tapos dumaan din tayo sa mga Super 8. Well, Kimco na rin yung kinalakihan kong scooter, kasi dati yun naman yung top of the line Pang ilang Kimco mo na to? Pang 4. 4 na? Nag-X-Town 300 ako. Tapos nagkaroon ako ng Exciting. Tapos yung first generation na AK. Ito yung pinaka-latest ko na naging Kimco scooter. Para sa'yo, anong meron siya na wala sa mga ibang maxi scooter? Sabihin natin, ilat na natin sa mga ibang motor ngayon. Well, sa akin yung power, kasi syempre dahil 550 siya, hindi mo masyado mamimiss yung mga decambio mo, kasi kahit pa paano makakasabay ka with the power. And also the comfort, sipin mo meron siyang cruise control, which is for long rides. Sobrang sarap niyang gamitin. Kaya ito talaga yung napili ko in comparison with T-Max. Syempre yun naman talaga yung magkalaban sa market. Pero ito, compared to T-Max, medyo mas budget meal, pero at the same time with quality pa rin. Tsaka yung features hindi nagkakalayo, technology hindi. At naka-Brembo ka, diba? In all those good things na sinabi mo, syempre meron pa rin dapat ma-improve. Kung meron man, ano yun brother? Pare, ito malaki to, although maliit lang na bagay, pero syempre pagpaparada mo yung nalalak siya, malaking bagay for me yun. Okay, no? Isipin mo, exciting, entry level 400cc, pero nalalak pag nilak mo yung malaki. Siyempre yung valuables mo, pwede ka maluhin ng wallet, ng cellphone.
Hindi mo na kailangan yung buksan yung upuan. Diba yan? Ganito talaga siya, no? Medyo wobbly siya. Talaga siya. Oo. Pero yun, kahit i-lock mo yung manibela, hindi siya nalalock. Saka sana, ang wishlist ko dito, sana ginawa na nilang chain drive. Katulad nung ano, no? Yung KRV 180. Mataas naman na yung presyo, nilabas na yung KRV na chain, sana nilabas na rin nila. Malay natin, di ba? Nasimulan na nila eh. Nasimulan na nila. Yun lang naman, pero aside from that, comfort, everything, okay ako dito. So anong mapapayo mo sa mga taong gustong kumuha nito? Kung beginner ka, okay lang din naman siya. Pero I would suggest kung beginner ka, mag-exciting ka muna. 400? Kasi iba rin yung bigat nung Maxi Scoot compared sa mga NMAX. Diba? Hindi rin naman siya ganun kadaling ilipat-lipat. Tsaka sa traffic. Sa pag-traffic. Pero pag experienced rider ka na, this would be a very good alternate bike mo. Lalo na kung yung ibang bike mo decambio. Tulad ko, yung mga decambio ibang bike ko, ito yung alternate bike ko. Pagka gusto ko relax na para maglomi sa Batangas, ito yung nagamit. Brother Da, maraming salamat. The rides on my Facebook page and Dada Rides 83 on my YouTube channel. Please do subscribe kay Dada kung gusto nyo makakita ng mga Kymco AK550 content. Siya na ang bahala sa inyo doon. That's it for today's content, mga kidipais. Let me know in the comment section kung anong masasabi nyo dito sa Maxi Scooter from Kymco. Goods ba siya para sa 649,000? Kung ano pa yan, sabihin nyo lang sa baba. So mga kidipais, kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like at mahilig kayo sa mga ganitong content. Huwag kayong maglala, nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Mga kidipais, see you sa next content.